Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang hiya ka talaga, Alfred. Saan mo ba ako dadalhin? Galit na tanong ko naman kay Alfred. Tumahimik ka na lang, Maureen. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Sinamaan ko ng tingin si Alfred. Puno ng pagkamuhi ang titig na iniuukol ko sa kanya. Ang mga humarang sa amin kanina ay mga grupo ni na Gavin, kasama ang ilan sa mga lalaking mukhang may sinabi sa buhay. Sa pagkakaalam ko, umuwi na si Akiya sa isla kung saan ito naninirahan. Wala akong kaalam-alam na kinidnap din pala ito ni Gavin, ang babae, at dinala sa De La Cuesta Islands. Magkaano-ano kaya sina Alfred at Gavin? Pareho kasi ang takbo ng isip ng mga tao. Magkasabay kaming pumasok ni Akiya sa yate na maghahatid sa amin sa isla ng mga De La Cuesta. Nakasunod naman sa amin si Alfred. "Mami?" Gumaan ang aking pakiramdam na makita ko ang aking anak na papalapit sa akin, habang nakasunod naman sa kanya ang kanyang yaya. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong ko kay Isabela. Akala ko kanina katapusan ko na at hindi ko na makikita ang aking anak. Kung may nangyaring masama sa akin, wala talagang dapat sisihin kundi si Alfred lang. Kung hindi niya kinuha ang anak ko at tinangay kami pareho na Akiya, hindi sana nanganib ang buhay ko kanina. Kinarga ko ang aking anak. "Kumusta ka na, Isabela? Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? O wala bang?" "You don't have to ask her that, Maureen. Hindi ko sasaktan ang prinsesa ko." Wika naman ni Alfred sa naiiritang tono. Napataas naman ang kilay ko sa sinabi ni Alfred. Kung totoong hindi niya kayang saktan ang anak ko, hindi niya dapat ginawa ang kabaliwan na ginawa niya ngayon. "I'm okay, Mommy. Ninong Alfred said that we're going on vacation in the islands." Pinalingalingan ng bata ang mga mata. "Where's Daddy? Namimiss ko na po siya." Galit na galit akong napatitig naman kay Alfred. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang anak ko, pero nasisiguro ko na pagsisisihan niya itong ginawa niya. At pag nakatakas lang kami ng anak ko mula sa kanya, talagang ipakukulong ko siya. "Baby, just you and your mommy and me this vacation. Hindi natin makakasama si Gio." Wika naman ni Alfred. "You can call me Daddy. From now on, I will be your daddy." "No, I don't want another daddy. I want my daddy Gio. Mahal na mahal ko siya. I don't like you. I hate you." Naging hysterical bigla ang aking anak. Mabilis ko namang inalo ang aking anak. "Mommy, where's my daddy? Why he's not with us? I don't want another daddy, Mommy. I only want my daddy Gio." Iyak na wika naman ni Isabela. Tinulungan na ako ni Yaya para pakalmahin si Isabela. Napatingin naman ako kay Alfred. Tumalikod naman siya at tumakbang papaalis, habang ako ay patuloy pa rin sa pagpapakalma sa umiiyak kong anak. Walang tigil ito sa paghahanap kay Gio. Hindi ko napigilan at napatuloy na ang luha ko. Minsan naiinis na ako kay Gio. Hindi ko siya maintindihan. Alam naman niya na mahal siya ni Isabela, pero pakiramdam ko, lumalayo siya sa amin. Nakatingin lang sa amin si Akiya. Hindi ko maintindihan ang sakit na lumatay sa kanyang mga mata. Para bang nangungulila siya sa kung sino habang nakatingin siya sa amin ni Isabela. Pagkatapos ng halos kalahating oras ay napatahan ko na rin ang aking anak. Nakatulog ito marahal sa pagod. Idagdag pa ang pag-iiyak nito. Nasa loob na kami ng isa sa mga kwarto nitong yate. Nakahiga sa malambot na kama si Isabela, habang nilalaro ng aking daliri ang kanyang malambot at medyo curly na buhok. Nang masiguro ko na tulog na ang anak ko, umalis ako sa kama at lumabas ng kwarto.
Kailangan kong makausap si Alfred. Kailangan kong malaman kung ano ang plano niya sa amin ni Isabela. Naabutan ko si Yaya na nakaupo sa sofa sa sala sa bahagi ng yate. Yaya, agaw ko sa kanyang atensyon. Ma'am, halata ang takot sa mukha nito. Siguradong natatakot ito na hindi, baka mapagalitan ko ito. Yaya, paano kayo natangay ni Alfred? Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kayong lumabas. At sa kami mga security naman na magbabantay sa bahay. Kunot noo ako, hindi naman pagalit ang boses ko. Hindi kami lumabas, ma'am. Ewan ko basta biglang nakapasok si Sir Alfred sa loob ng bahay at kinuha niya si Isabela. Wala po akong nagawa at kusa po akong sumama para may magbabantay sa alaga ko kasi kabilin-bilinan niyo po na wag kong iiwan si Isabela. Okay, bantayan mo muna si Isabela at hahanapin ko lang si Alfred. Okay, ma'am. Tumayo siya at tumakbang siya patungo sa kwarto kung saan natutulog si Isabela. Habang ako naman ay pinalinga ko ang aking mga mata sa buong paligid. Umaasa na mahagip ng aking paningin si Alfred pero hindi ko siya nakita. Kaya humakbang pa ako para hanapin siya. Samantala naman, nasa main deck naman si Alfred. Nakatingin siya sa tubig dagat habang nakahawak siya sa riling ng yate. Hindi mawala-wala sa isip niya ang mga ginawang pagtanggi ng kanyang anak sa kanya. Ang sakit ay tumatago sa kaibuturan ng puso niya at hindi niya mapigilan at basta na lang tumulo ang mga luha niya. Pero mabilis din niyang pinunasan ito. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan kay Maureen. Kung gusto niya mabawi ang kanyang mag-iina, dapat niyang tanggapin kahit anong masasakit na mga salita ang ibabato sa kanya na mag-iina sa kanya. Napalingon siya na maramdaman ang mga yabag na papalapit sa kanya. Buong akala niya ay si Maureen. Ito pero si Akiya pala. Tila nagdadalawang isip pa ang babae kung tuluyan ba itong lalapit sa kanya. Kaya matipid siyang ngumiti dito. How are they? Natutulog na ang anak ninyo ni Maureen? Sagot naman ito. Napatingin muli siya sa dagat. Ganun ba ako kasama? Gusto ko lang makilalang na mabuti ang anak ko nang wala si Gio na papagitna sa amin. Napabuntong hininga naman siya. Karma ko na siguro ito. Dahil sa ginawa ko kina Axel at Danaya noon. Akalain mo yon? Tuwang-tuwa pa ako nang ayaw ni na Gio at Jared sa kanilang ama. Ngayon alam ko na ang pakiramdam na hindi ka tanggap ng anak mo. Napatawa siya pero masakit talaga ang puso niya. Hindi na ito nagkomento. Alam niyang tulad din niya ay may dinadala din itong mabigat na problema. Akala niya ang sitwasyon lang nila ni Maureen ang pinakakomplikado, pero mas komplikado ang sitwasyon nito at ng kapatid niyang si Gavin. Alfred? Sabay kaming napalingon ni Akiya kay Maureen. Kailangan namin bumalik ni Isabela sa mga susunod na araw. Uuwi na si Gio. Alam yun ni Isabela. Hahanapin niya si Gio, Alfred. Ilang beses ko bang sinasabi sa iyo na hindi mo siya pwedeng ilayo kay Gio? Mas hahanapin pa nga niya si Gio kaysa sa akin. Just this once, Maureen. Hanggang sa matapos ang problema ng kapatid ko. Kung ayaw niyo pa rin ni Isabela sa akin, pagkatapos nito, pangako, aalis na ako at hindi na ako magpapakita sa inyo. Okay, fine, Alfred. Pero pagkatapos nito, hindi mo na kami guguluhin ng pamilya ko. Ani ni Maureen. Saka siya tumalikod at umalis. Naguguluhan ako sa niririnig ko kay Alfred. Sinong kapatid ang tinutukoy niya? Pero mas pinili ko ang manahimik. Ilang oras pa ang pananatili namin sa dagat hanggang sa umabot kami sa isang napakagandang isla. Ito na siguro ang De La Cuesta Island. Tulad ng inaasahan ko, parang ang isang paraiso ang isla. Karga ko ang aking anak habang pababa kami sa yate. Mami, pupuntahan ba tayo dito ni Daddy Gio pag uwi niya? Napatigil ako sa paghakbang at napatingin ako sa aking anak na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Ayaw kong saktan siya. Pagsasabihin ko sa kanya ang totoo. Pero ayaw ko naman magsinungaling sa kanya. Nagkatingin na naman kami ni Alfred. Isabela? Si Alfred. Baby, tulad ng sabi ko, I hate you. Sabi mo, hinihintay ako ni Daddy Gio. Tapos wala naman siya dito. You lied to me. Daddy Gio said,
That lying is bad. You are bad. Galit na sabi naman ni Isabela. Sa kaniya itinago ang kanyang mukha sa aking leeg. Napatingin naman ako kay Alfred. Lumatay ang sobrang sakit sa kanyang mga mata. Sa ilang araw na pananatili nila dito sa isla, ay ang walang tigil na panunuyo ni Alfred sa kanila, lalo na sa anak nilang ni si Isabela. Sa edad na 2 taon at kalahati, hindi naman niya lubos akalain na matindi na pala magdamdam ang kanyang anak. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin napapatawad nito si Alfred dahil sa pagsisinungaling ni Alfred dito, at patuloy pa din na hinahanap nito ang Daddy Gio nito. Sa tingin niya mukhang pinaghandaan talaga ni Alfred ang plano nito na dalhin sila ni Isabela dito dahil kompleto pa talaga sila ng gamit ng kanyang anak, pati na nga ang yaya Laura nito. Nasa may baybayin sila ngayon. Nakaupo siya sa pahabaang upuan na gawa sa kawayan. Natatabunan ng punong niyog ang mainit na sinag ng araw, kaya komportable siya sa kanyang pwesto. Napakalinaw ng tubig para itong kumikinang na kristal dahil sa sinag ng araw. Mainit ang panahon pero masarap naman sa pakiramdam ang malamig na hangin. Nakatingin sa kanya si Isabela na masayang naglalaro sa buhanginan. Habang nakasunod naman dito ang yaya nito. Mukha naman nag-i-enjoy ang kanyang anak. Sa gabi lang talaga siya nagkakaproblema dito dahil laging tinatanong nito ang tungkol kay Gio. Si Gio naman ay hindi niya makontak. Nag-aalala na siya dito. Si Gio ay hindi lang niya asawa. Ito din ang kanyang matalik na kaibigan simula pagkabata, kaya hindi niya mapigilan ang mag-alala na sobra dito. Maya-maya lang, napagpasyahan niya na lumapit sa anak. Ilang minuto ang nakakalipas at ngayon nag-i-enjoy na sila ni Isabela sa paggawa ng sandcastle kahit pa hindi sila marunong pareho. Ang lapad naman ng ngiti ni Alfred na nakita niya ang kanyang mag-iina na nagtatawanan habang may ginagawa ang mga ito na hindi niya maintindihan. Galing siya sa kakahuyan na bahagi ng isla kasama si Erwin, ang kaibigan niyang secret agent na nagkataong kakilala naman pala ni Akiya at dating manliligaw. Si Erwin at 2 iba pang lalaki ang inutusan ng half-brother niyang si Gavin para bantayan ang isla at si Akiya na rin. Siya mismo ang nagrekomenda kay Erwin, kay Gavin. Malaki ang utang na loob niya kay Erwin dahil ito ang inutusan ng sa Advidra triplets na hanapin siya at isa sa mga nagligtas sa kanya. 3 taon na mahigit ang nakakalipas. Akala nga niya ay katapusan na niya, pero may mga kaibigan siya na hindi niya sinusukuan at hinahanap siya. May hawak siya ngayon ng pumpom ng bulaklak na pinitas pa niya sa gitnang bahagi ng gubat. Sinurvey kasi nila ang buong isla para masigurado na ligtas sila. Ligtas naman talaga sila. Si Akiya lang naman ang hindi ligtas dahil sa mga taong gustong pabagsakin ang kanyang kapatid. Humakbang siya papalapit sa kanya mag-iina. Plano niyang ibigay ang dalang bulaklak kay Isabela. Una niyang huhulihin ang loob ng kanyang anak, saka na si Maureen. Pag magiging close na sila ni Isabela at mapatunayan na niya kay Maureen na mabuti siyang ama at mahal niya ang anak nila, lalambot din ang puso nito sa kanya. Napatingin sa kanya ang kanyang mag-iina at tumigil ang mga ito sa ginagawa. Halata sa mukha ng mga ito na hindi nagustuhan ang kanyang presensya. Okay lang. Kaya pa niya magtiis. Hello Isabela, gusto mo ba ng bulaklak? Nakangiting sabi niya sa anak. Don't talk to me, I still mad at you. Pasungit na wika ni Isabela at tumakbang para layasan siya. Bulaklak para sa... Hindi ako madadala sa pabulaklak mo. Wika naman ni Maureen at sinundan ang anak. Nakatanga siya nakatingin sa kanya mag-iina. Hanggang ngayon ba? Galit pa rin ang anak niya dahil sa pagsisinungaling niya na kasama nila si Gio. Ang tigas pala ng anak niya na parang si Maureen lang din. Napalingon siya at nakita niya si Akiya. Halata sa mukha nito na parang gustong matawa sa nadatnang eksena. Ang bait nila no? Like mother, like daughter. Parang hate na hate ako. Hilaw siyang napatawa. Baka gusto mo ng bulaklak? Tatanggapin ko na lang yan. Ayaw kong masayang ang pagod mo sa pagpitas ng mga yan. Pabirong wika naman ito. Kinarga ni Maureen si Isabela nang naabutan na niya ito kasi plano naman talaga nitong magmaktol na naman. Hindi naman siya ganito nung bata siya. Isa siguro ito sa mga ugali ni Alfred na namana ng kanilang anak.
Babalikan sana niya si Alfred at tatanggapin na lang ang bulaklak nito. Pero nakita niya na ibinigay na nito sa iba ang dala nitong bulaklak at aaminin niya. Agad siyang nakadama ng inis. Akala ba niya para sa kanilang dalawa ni Isabela ang bulaklak na dala nito? Mami, kailan pa pupunta si Daddy Gio dito? Tanong sa kanya ni Isabela. May work pa ang Daddy Gio mo pero uuwi din tayo pag nakauwi na siya. Galit ako kay Ninong Alfred kasi nag-lie siya sa akin. Bad daw yung naglalay, sabi ni Daddy Gio. Bad po ba siya, Mami? Naku, hindi anak. Hindi bad ang Ninong Alfred mo. Sinabayan pa niya na pag-iling. Ipinagtanggol pa talaga niya si Alfred. Pero dapat lang naman. Ito pa rin naman ang tunay na ama ni Isabela. Bakit lagi siya naglalay sa akin, Mami? Siya daw yung daddy ko. Si Daddy Gio lang yung daddy ko, hindi ba? Napahugot siya ng hangin habang nakatingin sa kanyang anak. Napakakomplikado ng sitwasyon nila ngayon. Ginawa pang mas komplikado ni Alfred. Pareho niyang mahal sina Gio at Alfred. Magkaiba lang ang klase nito. Habang si Isabela naman ay mahal na mahal nito si Gio. Mas mahal niya si Isabela kaysa sa dalawa. Kaya kung saan masaya ang kanyang anak ay doon din siya. May rason siya kung bakit ayaw niyang pakinggan ang mga paliwanag ni Alfred. Ayaw niya magkaroon ng dahilan para maguluhan pa ang kanyang isipan. At magdalawang isip pa siya. Nakapamili na siya at si Gio ang pinipili niya. Kasalukuyang hinahanap ng mga mata ni Alfred ang kanyang mag-iina. Gusto niyang imbitahan ang mga ito para mag-picnic. Napatigil naman siya sa paghakbang nang narinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Bakit binigyan mo siya ng bulaklak? Galit na tanong sa kanya ng kapatid na si Gavin. Nakarating agad dito ang pagbibigay niya ng bulaklak kay Akiya. Nakangisi siya dahil halata sa boses nito ang sobrang pagsiselos. Huwag mong sabihin, bro. Nagkaroon ka na agad ng LDJ. Natatawa niyang sambit dito. LDJ? Anong LDJ? Nagtatakang tanong naman ito. Long distance jealousy. Natatawa niyang sagot. Gago. Napangisi naman siya na napaisip siya ng kalokohan para mas lalong inisin ang kapatid. Bakit ba banas na banas ka, bro? She's single and I am too. Kung merong nabubuong feeling sa aming dalawa para sa isa't isa, wala namang problema, hindi ba? Gago ka talaga. Galit na sambit naman ito na tinawanan lang niya. Agad din na naman natapos ang usapan nila ng kapatid. Alam niyang busy ito para malutas na ang problema nito. Pero plano pa rin niya na mas inisin pa ang kapatid. Napangiti siya nang makita si Akiya. Humakbang siya papalapit dito. Hello? Nakangiti niyang bati dito. Pwedeng makipag-selfie sa'yo. Ha? Bakit naman? Halata ang pagtataka sa magandang mukha nito. Para may remembrance tayo. Walang pagdadalawang isip na pumayag naman ang babae sa kahilingan niya. Game na game naman ito na nakipag-selfie sa kanya. Plano niyang ipadala ang mga pictures na iyon sa kanyang kapatid. Nai-imagine na niya ang hitsura nito. Baliw talaga ang mga kapatid niya. Hindi katulad sa kanya na kulang. Hindi siya seloso. Nakakapangit kaya ang ganung pakiramdam. Tumunog naman ang kanyang cellphone. May ipinadala na picture sa kanya ang kapatid na si Gavin. Ano naman kaya ito? Agad niyang binuksan at tumambad sa paningin niya ang pictures ni Maureen na kasama si Gavin. Nakahawak pa si Gavin sa kamay ni Maureen na parang inaalalayan ang babae. Agad uminit ang kanyang dugo. Naikuyom niya ang kanyang kamao na parang gusto na niyang manuntok. Kung nasa harapan lang niya ang kapatid, baka makipagsuntukan na talaga siya dito. Selos na siya. Sa lahat ng seloso, siya ang pinakagwapo. Nagtaas baba naman ang dibdib ni Maureen sa sobrang inis. Hindi na talaga nagbabago si Alfred. Napakalandi pa rin ito. Rinig na rinig niya ang sinabi nito kanina kay Gavin. Tapos kitang-kita niya ang masayang pagkikipag-selfie nito kay Akiya. Sa sobrang inis niya, padabog siyang nagbartya paalis. Napahinto siya nang nakita niya. Si Gianna ang nurse ni Akiya na nakatago at parang may sinisilip. Marahan siyang lumapit dito. Hindi man lamang siya napapansin nito dahil busy ito sa ginagawa nito.
Napatingin siya sa kung ano ang tinitingnan nito at nakita niya si Erwin na umahon mula sa dagat na parang wala itong suot sa itaas na bahagi ng katawan at aminin niya nakakahumaling ang kakisigan nito. Tapos sadyang gwapo at matangkad naman talaga ang lalaking ito. Ang sarap ng pandesal, hindi ba? Mabilis na naman napalingon sa kanya si Gianna. Doc Maureen, hindi po ako pandesal, kay Erwin nakatingin. Sa dagat po ako nakatingin. Chinecheck ko lang po kung high tide or low tide. Depensa naman ito. Namumula ito. Napaka-cute naman itong tingnan. Halika, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Kay Erwin, may itatanong lang ako sa kanya at para na rin ma-check mo mabuti ang laki ng dagat. Ano po? Ayoko po. Wala ito nagawa ng hinila niya ito papalapit kay Erwin. Nang tuluyan na silang nakalapit sa lalaki, agad naman itong nagtago sa likuran niya. Halatang hiyang-hiya ito. Maureen, hi Erwin, may itatanong nga pala ako sa iyo pero bago ang tanong ko, si Gianna nga pala, kasama ko. Hi Gianna. Nakangiting bati naman ni Erwin dito. Hello. Si Gianna naman namumutla at pawis na pawis. Mainit ba Gianna? Tanong naman niya rito. Opo Doc, ang init po. Sagot naman ni Gianna na ang mga mata ay nasa abs pa rin ni Erwin. Oo nga naman, ang init nga naman ng panahon. Sagot naman ni Erwin. Napatingin sa ulap. Napangiti siya. Walang kaalam-alam sa Erwin na pinagpepiyastahan ng mga mata ni Gianna ang abs nito. Gago, magbihis ka nga or papatayin kita. Napalingon kami sa nagsasalita at si Alfred iyon. Moron, I almost died saving your life and now you want to kill me? I kill you first. Mukhang nagbibiruan lang naman ang dalawa kaya hindi siya natatakot. Pero kunot noo at litong-lito siya. Ano ba itong pinagsasasabi ni Erwin?